Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po muli sa araw-araw na pagpapala. So, atid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, ang makasama nyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So mandali muna tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this great privilege and great opportunity na muli kaming makapakinig muli ng iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, Lord, sa pagkain ng aming spiritual life, ang iyong salita, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Pagpalaan niyo rin po lahat ng mga nakatune in sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Purihin ng Diyos. So, nais ko po na ating basahin ang ating Bible. So, kunin po natin sa 1 Samuel 18 verse 14. So, buklatin po natin at basahin natin. At sabi rito, at saan man mapalaban ay nagtatagumpay sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Thank you once again, Lord, sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Amen. Okay, so sa oras na ito ay pinag-usapan po natin patungkol po sa kahalagahan, the importance of God's presence. So ang kalagahan ng presensya ng Diyos. So nais ko pong ipagpatuloy po ang ating pinag-aaralan na ito. So mamaya babalikan po natin yung ating foundation verse. So nais ko lang po na bigyan po kayo ng maiksing recap sa ating mga napag-aralan para hindi natin nakakalimutan. So ano po ba ang kahalagahan ng presensya ng Diyos? So the significance of God's presence. So supported by biblical texts that illustrate its impact on our lives. So, ang kahalagahan ng presensya ng Diyos na sinusuportahan ng mga talata sa Biblia, naglalarawan ng epekto nito sa ating mga buhay. So, ano ba ang impact nito sa ating buhay? Bakit mahalaga ang presence ng Panginoon? So, nakapag-share pa ako sa inyo ng mga nakaraan ng 4. So, ano po yung 4 na yon? So, number 1, God's presence brings comfort and peace. So, ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kaaliwan at kapayapaan. So, yun po yung unang ating tinalakay. So, pangalawa, God's presence guides our decision. So, ang presensya ng Diyos ay nagtuturo sa ating mga desisyon. Ayon sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to verse 6. So, yun po yung pangalawa. And yung pangatlo na ating natalakay is God's presence empowers us for service. So, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan o lakas para sa paglilingkod o pagsiservisyo natin sa ating Panginoon. Ayon sa Acts chapter 1, verse 8. So, ang pang-apat na ating pong natalakay, God's presence poster. Poster means magpaunlad, intimacy and relationship. So, ang presensya ng Diyos ay nagpapaunlad o nagpapalalim ng ating intimacy o relasyon sa ating Panginoon o sa ating Diyos na buhay. So, yun po yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon. So, ngayon naman po, ang panglima na ating tatalakayin, pagpalagi natin kasama ang presensya ng Diyos, take note, tayo ay laging magtatagumpay, mga kapatid. Amen. So, yan po yung kahalagahan ng presence ng ating Panginoon. So, ang buhay natin magiging matagumpay palagi. So, sino po ba ang tinutukoy doon sa ating foundation verse na saan man mapalaban ay nagtatagumpay sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh? Ha? Sino po ang tinutukoy po? Diyan. Walang iba po kundi si Haring David. Amen. So si Haring David po, mga kapatid, saan man sa mapalaban ay lagi siyang nagtatagumpay. Bakit? Sumasa kanya si Yahweh. Sumasa kanya ang presensya ng Diyos. Amen. After na siya po ay inanoint ni Samuel ng langis. According sa 1 Samuel 16 verse 13. So ang sabi ron, on that day sumakanya ang presence ng Panginoon. Hallelujah. At pagkatapos siyang i-anoint ni King Samuel, may lumitaw po ng kalaban sa Israel. Sino po yun? Si Goliath. Kaya nagkaroon po ng enkwentro na tinagurian David and Goliath. Hallelujah. So dahil ang presence ng Diyos ay sumasa kanya, mga kapatid, anong nangyari doon sa enkwentro ng David and Goliath? In short po, ay hindi po natakot si David na labanan si Goliath. Bakit? Kasi ang presence ng Diyos kasama lagi ni David. So sa madaling salita, naggapi. Hallelujah. Naggapi po ni David si Goliath
napugutan ng ulo sa pamagitan lamang ng isang bato, ng tirador. Amen? So pag bininto kasi yun, mahaba po kasi yun, kaya mauubos yung oras po natin. So sa madaling salita, in short, nagapi ni David si Goliath. Even though ang tangkad niya ay mahigit pa sa 9-footer ayon sa mga scholar. Hallelujah. Pero hindi natakot si David. Bakit? Kasama niya yung presence ng Diyos. Kaya mga kapatid, pagkasama lagi natin yung presence ng Panginoon, anuman ang ating maharap na mga problema, lagi tayong magtatagumpay. Ina-assured po yan ng Panginoon. Amen? So, yun po, si David. So, si David, dating tagapag-alaga ng mga tupa, shepherd boy. Pero dahil po siya ay sinasamahan ng presence ng Diyos, siya po ay naging hari ng Israel. At bilang hari ng Israel, kailanman ay hindi po siya natalo sa mga labanan. Siya po ay laging nagtatagumpay dahil ang presence ng Diyos ay lagi niyang kasama. Kaya nga sabi sa ating foundation verse, at saan man mapalaban, ay nagtatagumpay sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Amen? 2 Corinthians 2 verse 14, my favorite verse. Hallelujah. Sabi ron, ngunit salamat sa Diyos. Lagi niya tayong sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. And take note, sa pamagitan ng presence ng Diyos, lagi tayong magtatagumpay. At tayo ay magsisilbi pang mabangong halimuyak sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 2 verse 14. Amen? So, yun po ang kagandahan mga kapatid, pagkasama natin yung presence ng Panginoon. Ang sabi nga po ng 1 Corinthians 15 verse 57, ano sabi ron? Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sino pong nagbibigay ng tagumpay? Yung presence ng Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Bakit? Kasi maliwanag po, sabi ng John 15 verse 5, apart from Jesus Christ, we cannot do anything. Kung wala ang presence ng Panginoon, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala tayong magagawa. So, ibig sabihin, hindi tayo magiging overcomer. Kaya ang susi ng ating pagtatagumpay ay yung presence ng Panginoon na nasain natin laging makasama. Amen? So, yun po yung panglima. Hallelujah. So, pang-anim, mga kapatid, nakahalagahan ng presence ng Diyos. God's presence bring joy and strength. Wow! Ang presensya ng Diyos, hallelujah, ay nagdadala ng kagalakan at lakas. Amen? Kapag kasama natin ang presence ng Panginoon, ang puso natin ay laging masaya. Nandoon yung kagalakan. Sabi sa Psalm 16 verse 11, thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. In thy right hand, there are pleasures forevermore. Hallelujah. So ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. At ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Purihin ang Diyos. So the presence of God fills our hearts with joy and strengthens us in our faith. Ang presensya ng Diyos ay pumupuno sa ating mga puso ng kagalakan. Hallelujah. So, at nagpapalakas sa atin, sa ating pananampalataya. So, when we are aware of His presence, so we can rejoice in His goodness and find strength to face challenges knowing that He is with us. Kapag tayo ay may kamalayan ng Kanyang presensya, maaari tayong magalak sa Kanyang kabutihan at makahanap ng lakas upang harapin ang mga hamon na alam na siya ay kasama natin. Amen? So sabi nga po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi ron, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Amen? Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen? So the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Sabihin nga po natin, the joy of the Lord is my strength. Amen. So ang kagalakan ng Panginoon ang ating kalakasan. Kaya mga magulang at mga kapatid, napakasarap na nasayin natin palagi makasama yung presence ng Panginoon. And sure, ang buhay natin ay magiging overcomer at kahit maraming problema dyan ating masalubong, masaya pa rin ang ating puso, puno pa rin po tayo ng kagalakan.
Amen. So to be continued ulit tayo. Medyo may kahabaan itong ating pinag-uusapan patungkol sa kahalagahan ng presence ng Panginoon. Taas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan niyo pong maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po sa iyong makapangyarihang presensya. At sa oras na ito, humihingi rin po ako ng tawad sa anumang mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. At binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita at mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo mga buhay nila. Sampo ng kailang sambahayan, O Diyos. Katagpuin niyo rin po ang kailang pangailangan. Pag ito'y may spiritual, physical, financial, material, emotional. Sa lahat ng espiritu ng kailang buhay, katagpuin niyo po, Diyos. Para we thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.